Naku naman! Napunta pa ako sa katawang halos patay na. Malubhang sugatan ang basurang nasa kalagitnaan ng ika-siyam na ranggo. 3 pang bandido ang hindi papatay. Sa simula pa lang, gusto na akong ilibing ng tuluyan. Kuya, dito lang ako, hindi mo ba ako narinig? Kung hindi pa tuluyang patay ang opisyal na yon na aso, dagdagan mo pa ng isang saksak tapos alis. Mga kapatid, tumakas tayo sa dinastyang yung ngayong gabi. Ang nangunguna, si Sun Hai na may itak, tuktok ng ika-siyam na ranggo. Ano ang ipanglalaban ko? Pinatay at tinadtad na ang pang-4 at pang-5 kapatid. Sinong hayop ang gumawa niyan? Kahon ng yaman. Ang karaniwang trait na regalo sa bida. Narito na. Nakikita mo ba ang hanay ng ngipin na ito? Kakabitan at hihilahin ang bituka mo. Crass. Hihilahin ko lahat palabas. Naisaaktibo na ang sistema ng pagpatay sa kalaban at pagbukas ng kahon ng yaman. Sa pagpatay sa kalaban, may tsansang lumitaw ang kahon ng yaman. Kapag nakapatay ka ng kalaban, agad kang gagantimpalaan. Sa wakas, dumating ka na rin, Kuya Tongzi. Pino ang balat na pa-cute na mukha. Iiyak ka rin, haha. Buksan ang kahon. Nakuha ang kasulatang sisuy ng likas na panloob na lakas. Nagtugma na sa antas ng iyong lakas. Nakuha ang estilo ng espada ng malakas na hangin. Natamo ang ganap na pagkaunawa sa aklat. Ikaw. Ang isang saksak na ito, ako talaga ang tumaga nito. Ang sama ng kombinasyon ng estilo ng espada ng malakas na hangin at kasulatang sisuy. Sige, magsalita ka. Kahit hinahabol-habol ko sila, bakit ako na lang ang natira? Kayo namang 5, palihim na umakyat dito. Hindi ko talaga alam, mahal na Ginoo. Iyan ay sarili ninyong usapin sa Jinyiwei. Aha! Susunod, ulo mo na ang lilipad. Mag-isip ka muna bago ka magsalita. Si Ginoong Liao, gagamitin ni Liao Xiaoqi ang kutsilyo ng iba para patayin ka. Ihahain namin ang bangkay mo sa dunggana ng baiyang bilang ipapasa naming ulat. Pinalabas niya kami ng hangganan para maagaw ni Liao Xiao ang pwesto ko bilang maliit na opisyal. Sinuhulan niya ang mga bandido na may itak para patayin ako. Mahal na Ginoo, naputol na ang kamay ko. Hindi na po ako muling gagawa ng kasamaan. Maawa ka, iligtas mo ang buhay ko. Ha, ano sa palagay mo? Nagtakda si Liao Xiao na kunin ang bangkay ko sa dunggana ng baiyang at ipasa iyon. Akma, ihahatid ko iyon sa kanya. Mga kapatid na Liao. Si Liao Ming, nasa tuktok ng ika-siyam na ranggo. Si Liao Xiao, nasa unang yugto ng ika-8 ranggo. Kakaabot ko lang sa bagong antas, sapat na ba para hiwain silang dalawa? Naghihintay kayong maipasa ang ulat, ano? May malaki akong ibibigay sa inyo. Kuya, pagdating ng bangkay ni Guyu. Patahimikin na rin natin ang mga bandidong may itak na iyon. Ang merito, sila lang ang kakamkamin. Halos tiyak. Maghintay na lang ng gantimpala. Kukuha ako ng isang timba ng tubig. Kapatid, ikaw. Guye. Bakit mo nasabing napatay mo ang kapatid ko? Tuktok siya ng ika-siyam na ranggo. Tanungin mo na lang siya pag nakababa ka. Ikaw na basurang nasa kalagitnaan ng ika-siyam na ranggo lang. Akala mo ba kaya mo nang baligtarin ang langit? Ikaw, nagkukunwari ka lang na mahina. Palagi ka lang nagpapanggap na walang silbi. Huwag mo akong patayin. Pareho tayong nasa iisang hanay. Wala tayong dating alitan. Ang basta pagpatay sa kapwa opisyal ay parusang kamatayan. Hindi mo kayang akuin. Malinaw naman ang bigat ng parusa sa iyo. Di tulungan mo ako sandali. Bumaba ka at tanungin mo ang kapatid mo. Alam ba niya o hindi ang pagkakamali niya? Ang pagpaslang sa kapwa kasamahan ay bitay. Pero sino ba ang makakakita sa liblib na lugar na ito? Nakakuha ng 410 na karanasan sa paghinuha. Nakakuha ng panlunas sa bangkay. Nakakuha ng tableta para sa mabilis na hakbang. Ha! Ang panlunas sa bangkay ay kayang tunawin ang bangkay hanggang wala ni isang hibla na matira. 5 na bangkay ang tuluyang natunaw. Walang bakas na natira. Pero yung 2 bandido ng tabak na tinaga ko gamit ang dating katawan, hindi pwedeng tunawin. Iyon ang ebidensya ko pagbalik ko para magpasa ng ulat. Wow! Etas. Ginoo, malubha ang sugat ninyo ha.
Kaya pala bigla na lang naglaho ang magkapatid na Liao Xiao. Ginoo, hinahabol ko pa. Wala nang bakas ang mga kasamahan. Ako na lang ang naiwan. Ako na lang ang natira. Nakipagtagisan ako sa 2 bandido ng tabak hanggang sa mamatay ang isa sa amin. Makapal ang hamog sa gubat. Hindi ko na makilala ang daan. Hindi ako naglakas loob na gumala. Kaya dinala ko muna pabalik ang 2 bangkay na ito. Ginoo, si Liao Xiaoqi ang nagpaalis sa amin. Pinapunta niya kami sa bundok Mingya para humarang sa daan. Pero ni anino ng tao hindi namin nakita. Pagbalik namin para maghanap sa bundok, ang 3 kasamahan at 5 bandido ng tabak ay wala na. 2, Guyo, mauna ka nang magpagaling ng sugat. Binibigyan kita ng 5 araw na pahinga. Ang iba, magtipon. Sumunod kayo sa akin pabalik sa bundok. Ang 5 bangkay ay tuluyang natunaw ng walang bakas. Sumunod kayo sa mga bakas, hanggang sa hangganan ng ibang bansa. Kapag inusisa hanggang dulo, sa kanila rin babagsak ang sisi. Sa magkapatid na Liao mismo. Ang gumagawa ng sariling kasalanan, hindi mabubuhay ng matagal. Ang kasulatang sisui na ito, hindi ito pangkaraniwang panloob na lakas. Tandaan ninyong lahat, pag nakita ninyo si Ginoo mamaya, huwag ninyong banggitin ang usapin ng antas ng lakas. Bigyan ninyo si Ginoong Xiaoqi ng kaunting mukha. Kung may kinatatakutan siya, mabilis kayong magbigay ng lusot, huwag ninyong ibuyang-yang. Maghanda sa pagtaboy sa kaaway. Swice. Hindi kaya yung dambuhalang iyon ay natuluyan agad. Parang natanaw ko pa nga si Lola sa kabilang buhay. Ako po si Taishan. Nagpupugay po ako, Ginoong Xiaoqi. Maraming salamat po sa awa ninyo. Likod ng talim iyon, binawasan ko pa ang lakas. Kaunti na lang, makikita ko na talaga si Lola sa kabilang buhay. Nagpupugay po ako, Ginoong Xiaoqi. Tumayo ka na. Kapag may oras, isara mo ulit ang pader. Anong klaseng bulok na balita iyan? Sinasabi raw na nasa gitna ng 9 na antas si Ginoo. Paano magiging kalagitnaan lang ng 9 na antas iyan? Kung gusto mong umangat, hindi sapat ang suot mong sombrerong pang-opisyal. Kailangan mong pumatay ng kalaban para lumabas ang baul ng gantimpala. Paunti-unti mong pinapalakas ang sarili mo. May malaking gulo sa bandang Lanliu River. Huwag mag-alala, huminga muna. Ano ang nangyari? May ilang bangkay na palutang-lutang sa gitna ng ilog. Kakaiba ang itsura ng pagkamatay nila. Huwag na muna ang pader, sumunod kayong lahat, ikaw ang manguna. Binabad na sila sa tubig ng napakatagal. Bakit tuyong-tuyo pa rin? Ginoo, gunadugo ng sanggol iyan. Kapag sinipsip ang dugo ng tao, saka lang iyan natutuyot ng ganyan. Kapag pinino pa ulit gamit ang gyu, ang mga buhay ay naging basang-basa sa dugo. Yung nagsalita kanina, si Mang Zhang sa silangan ng bayan ay nakakita na sa pinuno ng samahan ng masamang dragon. Palihim siyang gumagala malapit sa nayong inatake. Pumunta kayo sa silangan ng bayan. Hanapin si Mang Zhang at alamin ang detalye. Naparito ba kayo para hanapin ang lolo ko? Maganda ba ang ipinagukit mo para sa lolo ko? Tatawagin ko na siya ngayon. Kung ganoon, kailangan kong magpasalamat ng maigi sa lolo mo. Ihatid mo ako. Laban lang. Kakatapos lang mamatay ang tao, hindi pa nakakalayo ang salarin. Ginoo, bakit nakahandusa sa lupa ang lolo ko? Huwag mong tingnan, natutulog lang ang lolo mo. Bumalik at iulat sa pinuno. Sabihin mong nalinis na ang matandang hayop na iyon. Walang ebidensya. Ano bang magagawa ng mga inutil ng opisina sa atin sa samahan ng masamang dragon? Ha ha ha. Ha ha ha. Nagpatay sila ng bibig sa ilalim mismo ng ilong ng mga tanod na brokado. Utang ng dugo ito ng samahan ng masamang dragon. Ginoo, noong mga nakaraang araw, ang madugong kaso ng mga bangkay, 14 na buhay, lahat ng bakas ay tumuturo sa samahan ng masamang dragon at sa baryo ng pamilyang Li. Nasa baryo ng pamilyang Li ang sektang Suing. Ang samahan ng masamang dragon ang nakatagong kamay sa dilim. Ngayon, putulin muna natin ang kamay na iyan. Diretsong sugurin na natin sila, Ginoo. Sa bakuran nila, hindi bababa sa ilang dosenang tao ang naroon. Zhan Kuo,
Isama mo ang dalawa at bumalik kayo sa punong himpilan para humiram ng mga malalakas na pana. Diretsyong dalhin sa punong himpilan ng samahan ng masamang dragon. Taishan, Likyu, sumama kayo sa akin at harangan muna natin ang pinto. Kung may tatakbo, huwag palampasin kahit isa. Opo. Magbigay daan, imbestigasyon ng mga tanod na brokado. Bago kayo mag-imbestiga, humingi muna kayo ng pahintulot sa aming prinsesa. Umalis na kayo, pinaghiwa ng pinuno ninyo ang lalamunan ni Tiuzhang. Ngayong araw, papasok ako rito, nakatakda na. Ha ha ha. Hay! Ang 50 wen, sapat na ba para makapagsaa ang ilang ginoo? Wala kaming kaso dito, kaya pakibalik na lang. Hihi! Ginoo! Ginoo, sa madugong kaso sa lambak ng dugo, 14 na buhay ang nawala. Lahat ng bakas ay tumuturo sa samahan ng masamang dragon at sa baryo ng pamilyang Li. Madali palang suhulan ang mga kawal ng emperador. Ginoo, huwag po kayong maglapat ng kamay. Ako na po ang magbubukas ng pinto para sa inyo. Mga kawal ng emperador, unahin ang pagputol ng ulo, saka na ang ulat. Espesyal na pahintulot ng trono, 2 hampas lupa lang, siniksikan ng ilang tansong palaso at natakot na kayo. Isang pana bawat isa, ihanda mo ng maigi, Taishan, at sipain mo ang pinto. Esan! Imbestigasyon ng mga tanod na brokado, lumabas kayong lahat, ang lalaban patay agad. Uy, ilang ginoo. Masyadong maliit ang sahod sa punong himpilan, kaya hindi kayo mabusog. Pumunta pa kayo sa samahan ng masamang dragon para makikain. Ha ha ha. Kayo mismong mga tanod na brokado ang sumugod na sa pintuan. Pero hindi raw kami pwedeng bumunot ng espada. Ang pagbunot ng espada ay pag-aaklas. Kayong mga opisyal, marunong pa ba kayong makipagkatuwiranan? Katuwiran, nasa talim ng espada na ito ang katuwiran ko. Aray! Ayos lang ba kayo, Pinuno Fu? Pangalawang pinuno. Nahati sa 2. Ha ha ha. Ginoo, mag-ingat po. Matigas ang nasa loob. Kayo, Giniwei ito, may investigasyon. Pumunta lang para pumatay ng tao. Bigyan mo ako ng paliwanag, kung hindi walang makakaalis dito ngayon. Sige, magpaliwanag ka. Ako na ang magbibigay sa iyo. Ako, isang opisyal na nasa gitna ng ika-8 ranggo. Hindi ko kayang saluhin ang isang tabas mo. Hindi ba't gusto mo ng paliwanag? Kontento ka na ba sa ganitong paliwanag? Hindi na ako nangangahas humingi sa inyo ng paliwanag. Hindi na kailangan ng paliwanag. Ako naman ang magtatanong sa iyo. Yung mga tuyong bangkay sa Liuhe. Ikaw ba ang naglagay ng gunang dugo ng sanggol? Hindi ko alam talaga. At ngayon, hindi talaga. Sinasabi nila na ako raw ang Bloodyoung Master. Si Chen Meng, ang Bloodyoung Master ng sektang Suing. Binigyan niya ako ng gunang dugo ng sanggol. Pinahanap niya ako ng tao para taniman ng gyu. Ipinangako niya sa akin ang teknik ng dugong pagpatay na sable. Nabulag ako sa tukso. Ang ingay talaga ni Chen Ming ng sektang Suing. Nabuhol mo lahat ng takbo ng isip ko. Ganap na ang Jinking Demon Subduing Fist. Lumakas na naman ang paa mo, mahal na Ginoo. Sinundan ko si Ginoong Gu ng kalahating araw. Katumbas na ito ng 2 buwang gawa ng iba. Katumbas na ng 2 tao. Sa isang hinga, nabasag ang 6 na punto ng lakas. Huling antas ng ika-8 ranggo. Ayon sa dating Hachian, mahal na Ginoo, nakakita ng bakas ang mga lihim na bantay. Si Chen Meng, ang Ginoong Xu, ay nagtatago sa hiwalay na mansyon ng pamilyang Xi. Pero ang pamilyang Xi, nag-utos na ang punong bantay. Walang sinuman ang pwedeng mang-istorbo. Kung hindi tayo papasok, hihintayin na lang ba natin siyang magbagong taon sa loob? Sila na naman ang ilang pamilyar na mukha. Sa Giniwei na iyan, wala na bang ibang magaling? Ang gusto ko ay isang tabak. Isang tabak na kayang takutin ang buong hukuman at mga matandang ministro. Kahit punong watawat, kahit maliit na watawat, kahit kapitan lang.
Bantayan ninyo para sa akin ang lahat ng magagaling at mababangis. Suriin ang buong kaharian. Pugutan muna, saka magulat. Sino ang mga ngahas talagang gumamit niyan? Kung sino ang mga has gumamit niyan, itaas agad sa ranggo. Sumusunod po ang abang lingkod sa utos. Kung ang mga Jiniwei na iyon ay mga has pang bumalik, bugbugin ninyo hanggang sa mamatay. Opisyal sa kabisera ang ama ko, at siya ang magistrado ng county. Pinarangalan pa ng dating emperador ang pamilyang Xi namin ng isang plague. Ilang hampas lupa mula sa liblib na bayan, nangangahas pang maghasik ng gulo. Talagang nangahas silang dumating. Tingnan ko nga kung sinong pinuno ang mailakas ng loob. Sabi na ng dalagang ito, walang itinatagong masasamang tao ang pamilyang Xi namin. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob para sipain ang pinto? Ikaw na munting bastos, mangangahas pang saktan ang aming dalaga. Nasa looban na ito si Chen Ming. Kung tatagalin natin, tatakas siya sa unang balita. Nakasawi na ng 10 buhay ang gunang dugo ng sanggol na iyon. Kahit hukayin pa ang 3 talampakan ng lupa, ilabas ninyo. Walang bakas na nakita kay Chen Ming, mahal na Ginoo. Baka nakatakas na. Mali. Ang amoy na ito. Mga bangkay na dugo na nilikha ng gunang pusong dugo ni Likyu. Ito ba ang mabahong, malansang amoy na iyon? Tama po ang sinabi ninyo, mahal na Ginoo. May nakatagong bagay sa ilalim ng looban na ito. Hindi ito mahuhukay ng tao. Paano naman ang mga bangkay ng dugo? Maaari ba nilang maitago iyon? Ito ang sueyan na insenso na kinuha ko sa bodega kahapon. Hindi mapipigil ang mga bangkay ng dugo kapag naaamoy nila ito. Kaunti. Napakaraming mga bangkay ng dugo. Ilan ang napatay nila? Ang mga bangkay ng dugo ay karaniwang tawag lang sa mundo ng mga mandirigma. Hindi pa sila patay, mga gamot at lason lang. Nakalusot na sa mga ugat ng katawan. Nasira na ang kamalayan. Ang natitira na lang ay ang likas na pag-atake sa mga buhay. Ginoo, may pag-asa pa ba silang maligtas? Matagal na ang pagkalason. Wala nang pag-asa pang maisalba. Hindi natin sila pwedeng hayaang sumugod palabas at manakit ng mga tao. Patayin agad dito. Utos. Naputol na. Anong klaseng kalokohan iyan? Ang laruan na ito, putol na nga, kumakagat pa rin. Walang silbi ang pagputol ng ulo. Walang silbi ang pagputol ng mga kamay. Paano natin ito lalabanan? Lahat umatras. Maraming salamat, Xiaoqi, sa pagsagip ng buhay ko. Haha, ang bilis dumating ng alalay. May pagkakataon pa sa susunod. Aalis na muna ako. Tumakbo ka, pinayagan ba kita? Ang mga maliit na opisyal sa Liuzhen ay nasa maagang yugto lang ng ikawalong antas, di ba? Hindi pa dumarating ang punong opisyal. Sa pag-asa lang sa iyo, walang hiyang iyan para hadlangan ako at hanapin ang kamatayan. 12 details. At naglalakas loob ka pang magpasikat sa harap ko. Bumaligtad sa kanal. Kakabunot ko lang ng espada ko, tapos naroon. Ang blood prints na nasa tuktok ng ikawalong antas, isang suntok lang at bagsak. Uy, gising na po, Ginoo. Hindi ito lugar para matulog. Ang himbing ng tulog mo. Wala kayatang kamalay-malay, buti na lang, kakampi ko pala ang isang ito. Taishan, ibalik mo ang taong ito sa bilangguang Zhaoyu. Alagaan mo siya ng maigi. Marami kayong mapag-uusapan sa bilangguan. Ano ba talaga ang pakay ng pinuno ng sekta sa likod niya? Gusto ko ang tapang mo. Gusto mong malaman. Hulaan mo na lang. Teka, ako muna ang magsasalita. Sige, sabihin mo. Bakit ka mag-ipon ng napakaraming bangkay na may dugo? Pagkaraan ng 10 araw, dadalhin ko ang batch na ito ng mga bangkay ng dugo para gibain. Ang himpilan ng punong opisyal sa 3 bayan sa paligid. Kung gigibain ang himpilan ng punong opisyal, palalabasin ang mga bilanggo o paghihiganti laban sa aming Jiniwei. Hindi ba lahat iyan ay pantakip lang pagdating ng 10 araw? May isang batch ng suplay ng hukbo na dadaanan sa labas ng Liuzhen. Mga suplay at kargamento ng hukbo. Linawin mo.
May gustong sumamsam sa batch na iyon ng supply. Gamitin ang mga bangkay ng dugo para manggulo sa himpilan. Para hindi na makatingin pa sa ibang lugar ang Jinniwei ninyo. Para masamsam ang supply ng hukbong panlaban sa diyan. Sino ang sumasalo sa likod mo? Sino ang utak nito? Talagang ang hindi ko alam. Sumusunod lang ako sa utos at kumikilos. Iyon ang ipinagawa sa akin ng pinuno ng sekta. Baka mas marami siyang alam. Hindi ko alam. Talaga, hindi ko alam. Mukhang wala talaga siyang alam. Malapit na siyang mamatay. Huwag ninyong hayaang mamatay siya sa pagpapahira. Makamit ang estilo ng espada ng pagpatay sa dugo. Nakaipon ng 610 puntos ng karanasan sa pagtantya. Ang oras at ruta ng kargamento. Kahit kami sa Jinniwei hindi alam. Pero kabisadong kabisado iyon ng sektang Swing. May traitor sa loob. At hindi basta-basta ang pinagmulan. Ano nang ginagawa mo? Pinipilit mo akong umamin sa matinding pagpapahirap, ganoon ba? Hindi ka palalampasin ng ama ko. Ang pamimilit na umamin na ito ay tinatawag na Blood Infant Gyu. Nakapatay na ito ng ilang dosenang tao. Si Chen Ming, ang gumagawa ng Gyu, ay nagtatago sa ilalim ng lupa ng inyong bakurang liblib. Impossible. Hindi ko alam. Talaga, hindi ko alam. Kanino mo ipinapakita ang mukhang api ka na iyan? Wala akong pakialam kung alam mo o hindi. Umaasa ka lang sa lakas ng pamilya Xi. Harangan niyo sa labas ang mga taong nag-imbestiga. Kung hindi ako puwersahang papasok, marami pang mamamatay sa loob. Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Sa pamilya Xi nakatala ang lahat ng kasalanang iyan. Alam mo ba kung bakit ka pa rin humihinga ng maayos? Dahil isa kang hungkag na baboy. Ang mga salarin sa mundong ito ang pinakagusto ang mga tulad ninyo. Mga hangal na hindi marunong tumukoy ng mabuti at masama, mas mabuti nang mabuhay pa ng ilang taon. Mabuti pang manatili ka sa bilanggo ang Zhaoyu. Matagal nang hindi na usapin lang ng pamilya Xi ang bagay na ito. Hindi ka na makakataka sa simpleng tanong na alam mo ba o hindi. Ikinulong na sa bilanggo ang Zhaoyu ang nakababatang binibini ng pamilya Xi. May kaso pa ang Panginoon tungkol sa Blood Infant Valley. Si Chen Ming, ang salarin, ay hinukay mula mismo sa bakura ng pamilya Xi. Sa mga nakapaligid na yon, halos 50 buhay. May isa pa, mas mabigat na suliranin, Panginoon. Umamin na si Chen Ming. Sa loob ng 10 araw, mailulusob para agawin ang mga suplay ng hukbong pananggulan. Gagamitin ang mga bangkay na duguan para takpan ang himpilan ng punong bandila. Magnanakaw sila ng mga suplay ng hukbo. Sobrang dami ba ng ulo ng siyam na ang kanila? Ang oras at ruta ng pagkuha sa mga suplay. Hindi basta-basta ang tagong trader na ito. Duwag. Pinagalitan ako ng Panginoong Qianhu ng kalahating oras. Kung hindi mo kayang gawin ang tungkulin sa Jinniwei, lumayas ka. Ayos, lumayas pala. Hindi ba masyado akong duwag sa posisyong ito? Ang batang yon, ayos din. Sinumang makita niya, tinatagan niya. Walang paligoy-ligoy. Tayong mga kawal ng anak ng langit. Sa laumuna, ulat pagkatapos. Pribilehiyo ng kapangyarihang imperial. Bakit pa ako magdadalawang isip? Ang estilo ni Guyo na walang awang pumatay ang eksaktong gusto ng mga nasa itaas. Mga tao, nandyan pa ba ang binibining Xi sa bilangguan? Hindi ito tanggapan ng pabor-pabor ng pamilya Xi. Ang sektang Swaying ay nangahas gumamit ng mga bangkay na duguan para salakayin ang punong himpilan. Akala ba nila si Ling Yun ay palamunin lang? Magpadala ng sulat sa Anwenzen. May malaking trabaho roon. Sabay-sabay kikilos ang tatlong himpilan ng punong bandila. Paligiran ang sektang Swaying. Ang linya ng mga suplay. Kailangang mapiga ito mula sa bibig ng sektang Swing. Si Guyo ang may pinakamalaking ambag sa pagkakataong iyon. Bigyan ng malaking gantimpala, maglabas ng 20 bote ng pambihirang gamot mula sa bodega at ipadala. Hindi ko kailangan, hatiin niyo na lang. Anong iyak-iyak pa iyan? Alis, 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 huwag kayong magpahiya. Nandyan ba si Kuya Guze? Sakto sa bakanting sandaling ito. Magbanggaan tayong dalawa para pasiglahin ang lahat. Ha ha ha. Bitawan mo ako at hindi kita sasaktan. Katatapos ko lang maabot ang sukdulan ng Iron Top skill ko at nangangati na ang mga kamay ko. Laban, sugod. Ikaw si Matayining, tama. Lahat, full defense. Bibigyan kita ng bilang na 3. Handa ka na sa 4. Napakasiksik ng perpektong Iron Top skill, walang lusot. Walang problema, nakatulog lang. Ah!
Mukhang pamilyar ang nakahigang iyon. Siya ba yung lagi mong binabanggit na mahusay mong tauhan, si Mataining? Noong nagkita tayo sa kabayanan, sabi mo pa sa mga bayang nakapaligid, si Mataining ng maliit na bandila ang pangalawa, walang mga has umangkin ng una. Yung unang maliit na bandilang pinagyayabang mo, nakahiga na sa lupa. Hindi ba malamig? Baka gusto mong magdala ng kama. Patulugin ng mahimbing ang bata. Ako. Parang nakita ko ang lola ko sa kabilang buhay. Gu, paano mo ba sinanay ang suntok na yon? Hinampas mo ako ng hilo lang, hindi naman utak ang tinamaan. Subukan mo ngang tumanggap ulit ng suntok ngayon. Huwag. Hintayin nating mapuksa ang sektang swaying at makabalik tayo bago mo subukan ulit. Hindi pa nagsisimula ang laban. Linawin ko na agad. Ang lakas ng loob mo, bata. Ha. Sektang Agilang Dugo. Sa wakas, ikaw na. Putulin pa ang tulay. Lahat babagsak. Ang daming kahon ng kayamanan na humaharang. Lahat kayo, tabi. Isang suntok lang, wala na siya. Hindi pwede. Isa na namang kahon ng kayamanan ang nakuha ko. Buti na lang, kakampi natin si Shaxyong. Hayagang sumugod at pumatay sa mismong pinto. Akala niyo madali lang apihin ang sektang Swaying, mamatay kayo. Alainan. Lingyo ng bayan ng Lailiu. Sa tingin ko, hindi ka rin naman ganoon. Alainan. Sino ba yan? Hindi pa ako tapos magsalita. Nasugatan ako ng isang nasa ika-8 ranggo. Ang lupit ng batang to. Huwag ninyong hayaang mauna ang hepe at mapatay siya. Akin ang ulo niya. Kahit pigilan ko ang espada, nakakapanakit pa rin. Guyo, hindi mo kailangang masyadong intindihin kung mabuhay man ako o mamatay. Ikaw na nasa ika-8 ranggo, pilit mong sinisingit ang sarili mo sa laban ng ika-7 ranggo. Delikado yan. Unahin mo munang iligtas ang sarili mo, gets? Maraming salamat sa payo ng punong guro. Hindi naman ako puro sakripisyo lang. Gusto ko lang agawin ang kill credit. Nakuha ang Frost Blade. Nakuha ang elixir ng mabilis na hamog. Nakakuha ng 1,600 puntos ng karanasan. Boses ni Lao Fang yon. Masama to, nasaktan pati ang buong buto, umalis na tayo. Patayin natin sila habang dumadaan. Ako, kayong mga tauhan lang ba sa tanggapan ng pagdakip? Iba ang antas nito kay Chen Ming. Makinig kayong lahat. Masyadong malabo ang sitwasyon dito. Hindi ninyo yan kayang akuin. Talo na nga. Si Kang, hindi na makikipagtagisan sa inyo ngayon. Kailangan niyang tumakbo ng mabilis. Tabi, kung tatakbo siya, hindi ko siya maabutan sa bilis ng aking galaw. Kung aasa lang sa pag-angat ng ki para tumakbo, paglalaruan niya ako na parang aso. Nakakamatay talaga ang kahinaang ito. Hindi na tumatakbo ang batang to. Alam niyang hindi siya makakatalo, umupo ka lang dyan at hintayin ang kamatayan. Si Ginoong Gu ay naupo at nagmeditasyon. Sa ganitong oras, nagastos ang 1,000 puntos ng karanasan. Pinag-aralan ang kasulatang Sisui. Antas, maagang yugto ng ika-7 ranggo. Sabay na bumukas ang 9 na lagusan. Gusto mo akong patayin? Paunti-unti akong umangat hanggang ngayon. Hindi ako pwedeng bumagsak dito. Gamitin ang elixir ng mabilis na hamog. Natutuhan ang pamatay na galaw ng Genie Demon Suppressing Fist. Pagsabog ng masamang perlas ni Genie. Kung hindi ka pakikilos, wala ka ng pagkakataon. Kaninang lang, parang mamamatay ka na. Bakit nag-iba ang tingin mo ngayon? Pagsabog ni Genie na pamatay sa kasamaan. Inubos ko ang lahat ng aking panloob na lakas. Hindi pa rin mapigilan ang isang suntok niya. Umupo lang siya sandali. Pagkatapos, tumayo siya at naging ganito ang sekta. Para bang ang isang monghe ay naging bodha agad. Umupo lang sandali at biglang nagliwanag. Huwag kang magkunwaring patay, alam kong may hininga ka pa. Magsalita ka ng malinaw. Sino ang nag-utos na nakawin ang pondo ng tropa sa hangganan? Sino pa ang nasa likod mo? Matatalo sa kamay ng isang kabataang tulad mo. Nakakahiya talaga. Nakakahiya ka, ngunit matigas pa rin ang dila mo. Ngayon,
Ako man lang ang pinuno ng isang sekta at ikaw nangahas. Pinuno ng sekta. Ano ngayon? Ang isang mandirigma ay maaaring mamatay, ngunit hindi kailanman mapapahiya. Hindi ako pupunta sa bilangguang saoyo ninyo. Mababali na. Nabaak ang kamay. Nakuha ang Lingbo Weibo, maliit na hakbang ng Lingbo. Kinumpleto ang nawawalang kakayahan sa martial arts. Nakuha ang 710 na karanasan sa pagtulak. Dumating ang mga pirata at nagnakaw ng kagamitang pangmilitar. Hindi na ito maitatago. Kailangan itong iulat agad sa emperador. Lahat ng peste sa iba't ibang rehiyon ay nagsisimula ng gumulo. Ang batang si Guyo ay mabilis umaksyon. Itaas siya para maging tapat sa korte. Sa utos ng emperador Yong Chao. Sa utos ng langit, sa kapahintulutan ng emperador, iniutos. Sa bayan ng Liuzhen, pinuksa ni Guyo ang sektang Suing. Dahil sa paghahanap sa pagkakaugnay ng mga pirata at pagdakip sa mga kabalikat ng hukbo, siya ay pinuri. Itinalaga bilang pinuno ng pangkalahatang tanggapan sa Zen. Sa ilalim ng pamumuno ng Jiniwei Tanod na nakaunipormeng brokado sa Zen. Ang dating pinuno ng tanggapan sa Zen, si Fang Xuan, ay nagretiro dahil sa matinding pinsala. Ang lahat ng nasasakupan ay agarang kukuha ng posisyon. Ako si Guyo, tinatanggap ko ang utos. Si Fang Xuan ay nasugatan ng aura ng Xuisha Dao ng Kangi. Hindi pa rin gumagaling ang kanyang pinsala. Magulo pa rin ang mga tao sa panig ng Zizen. Pumunta ka roon at ayusin muna ang sitwasyon. Hindi nagkakaisa ang mga tao. Patayin hanggang sa magkaisa sila. Pinunong General, susundan ko rin ang laban. Tiyaking walang sinumang nasa ilalim ng ating watawat ang mawawala. Maliit na Kapitan Mataining, pangunahan ang lahat ng kasamahan sa Zizen. Binabati po ang kagalang-galang na punong General Gu. Magtatrabaho ng walang pahinga, nasa akin ang responsibilidad. Kagalang-galang Fang, bakit ka nagiging emosyonal din? Kailangan pa bang lumuhod? Kagalang-galang Fang, wag na kayong yumukod ng ganyan. Anong klaseng pagluhod? Ang lahat ng ito ay mga gunggong. Tumayo na kayong lahat. Pinunong General Fang, wala naman akong sama ng loob sa inyo, di ba? Sino iyan na umiihi sa harap mismo ng tanggapan ng pinunong general? Walang galang, kagalang-galang, sandali lang po. Aayusin ko siya. Napakasama ng pinsala ni kagalang-galang Fang. At kailangan pa ring lumabas sakay ng wheelchair para magtrabaho. Napakadedikado talaga. Mataba, ginagambala mo ba ang patay? Konsehong Li, diretsuhin mo na ang sasabihin mo. Bakit naman nakulong ang aking mistress sa bilangguang saoyo ninyo? Palayain ninyo siya agad. Huwag ninyo akong pilitin na ipadala ang liham na ito sa kabisera. Ang bibig ng mga sensor na iyon, masyado kang pinagkakatiwalaan bilang isang maliit na kapitan. Kung ganoon, magaling. Sa palagay ko, naiintindihan ko na, binabantaan mo ako. Ang pamilya Xi ay nakikipagsabuatan sa sektang Suing. Pinahihirapan ang mga mamamayan at nagkasala ng kaso ng massacre. Ayaw ninyong umamin sa inyong kasalanan at binabantaan pa ninyo ang Jiniwei Tanod na nakaunipormeng brokado. Pinipilit kaming palayain siya. Kausap ko si Commander Fang. Sino ka para sumama? Nagdidiin ka para sa mga kriminal. Pinagbabantaan mo ang emperador mismo. Ikaw at ang pamilyang Xi ay iisa. Ang pamilya Xi ay gumawa ng napakalaking krimen na hindi mapapatawad, at si Litong San ay nangahaspang manggulo rito. Kailangan itong patayin ng Jiniwei. Mahal na Ginoo, ako si Pu Shenzai Chayan mula sa Hukbong Hiyu. Isang alagad ako ng matanda. Ako si Song Heng na may iron finger. Ayon sa batas ng Jianghu, bibigyan kita ng respeto at hahayaan kitang makalusot. Bibigyan kita ng mukha. Ano ka ba? Hindi mo pinapansin ang aking kabaitan, Song Heng. Kung gusto mong lumaban, lumaban na. Ang dami mong satsat. Ang dalawang daliri ko ay nakasira na ng hindi mabilang na mga talim ng sundalo. Hindi ko na matandaan kung ilan. Yeswe, akala mo ba isang maliit na commander lang na tulad mo ang makakapantay sa akin? Gusto mo talagang makipaglaban sa akin? Kung kaya mong hawakan, hawakan mo ulit. Ano? Bakit mainit ang espada na ito? Ang kamay ko. Wala akong Aaron sheet. Hindi ba may divine calculation ka? Halika at hulaan mo anuman ang mangyayari sa akin. Mamamatay ka ba ngayong araw? Hindi pa matatapos ang aking buhay. Mahal na Ginoo, bago lang kayo. Sapat na ang pagpapakita ng otoridad ninyo gamit ako. Hindi ninyo ako papatayin, di ba? Oh,
hindi yata tama. Mali ang hula mo. Teka. Ako. Naguluhan lang ako kanina. Nagkamali ako sa paghula, ulitin ko. Malaki ang posibilidad na mamamatay ako rito ngayon. May kabuluhan. Tumpak ang hula mo. Alam mong nagtatago ang pamilyang Xi ng bangkay. Ngunit nagtago ka at hindi nagulat. Ngayon, kumampi ka na naman sa pamilyang Xi. Pinagbabantaan ang Jiniwei sa pintuan. Ang pagkamatay mo ay ayon sa batas bilang kakampi sa kaso ng bangkay. Alam mong nagkasala ang pamilyang Xi, ngunit pinagtatanggol mo pa rin sila. Hinahadlangan mo ang kaso. Ito ay pagiging kakampi kaya deserve mong mamatay. Mga tao, linisin ninyo ang sahig. Ding, nakakuha ng 760 puntos na karanasan sa pagpapaunlad. Ang luntiang bundok ay hindi nagbabago. Ang luntiang tubig ay dumadaloy ng mahaba. Ang grupong ito ng mga aroganting tao. Ipagkatiwalaan ko sa iyo, kampante ako. Taishan at Likyu. Ihatid ninyo si Ginoong Fang sa daan. Naubos ang 1,000 puntos na karanasan. Pinapaunlad ang kasulatang Sisui. Ang init ay humupa. Ang 8 butas ng ki ay sabay-sabay na bumukas. Antas ng 7 rank mid-stage. Naubos ang 600 puntos na karanasan. Pinapaunlad ang Lingbo Weibo pagsasanay sa mabilis na paggalaw sa introductory stage. Naubos ang 600 puntos na karanasan. Pinapaunlad ang Blood Fiend Blade Technique sa introductory stage. Teknik ng katawan at teknik ng talim. Ngayon, lahat ay kumpleto na. Kunin ang Frost Blade. Magandang espada. Ito ang nakuha ko ng salakayin ang sektang Suing noon. Ang tuktok ng kapangyarihan. Ang tuktok ng lakas. Kung ito ay nasa loob ng mga sekta, walang makakatalo sa 2 espada na ito. Ginoo. Sa bunganga ng ilog, sunod-sunod na pinakawalan ang 3 hudyat ng saklolo. May isang di kilalang bangka na sumingit sa mga talahiban. Naipit ang bangkang sibilyan ng pangkat ng mga mandaragat. Ang timonero na nakatakas pabalik, isang sigaw lang ang nasambit. May nakatagong grupo ng mga bata sa loob ng barko. May marka rin sa palo na may tandang Zhai. Sektang Zhai na bumubunot ng espada. Si Taishan at Matielin may dalang pana, sumakay sa kabayo. Si Zhan Kuo ang mauuna sa paggiya. Ngayong gabi, kunin ang barkong iyon, pati tao at kargamento. Itaboy sila at ipitin sa mga talahiban sa bunganga ng ilog. Sinilip mo na ba ang kargamento? Wala akong nakita. Ha? Itong dila na ito. Nakita mo na ba ng husto, duwag ng dinastyang Yong? Sabi mo, saang pantalan kayo umaasa? Saan ba kayo kapos sa mga Jiniwei? Pumunta sa Yue City. Doon may mayamang magdiriwang ng kaarawan, siksikan ang mga tao. Madali kayong makakasingit doon. May opisina ng Baihu sa Yue City. Hindi ako ipagkakamalang tanga ng Jiniwei. Ang mga Zongki sa Zhejiang ay ginawang mga baldado na. Kami na ang masusunod sa bayang ito. Umakyat ka at humawak ng timon. Huwag huminto sa pantalan. Humanap ng mababaw na may talahiban na pagdadaungan. Lahat naman mamamatay din, may kailangan tayong gawin. Tatakas pa siya. Ha ha ha. Hoy! Hoy! Masyado po silang marami, Ginoo. Ikaw, mag-ingat ka. Umakyat muna sa pampang. Ipakilala mo ang pangalan mo. Isang walang pangalan, hindi ka karapat-dapat mamatay rito. Ang dami mong satsat. Yung nakatayo sa unahan ng bangka, hindi pa gumagalaw. Pinipigilan mo ang espada mo ng matagal na. Ikaw ang pinuno, no? Aray. Tay. Kahit tawagin mo pang tay, wala rin. Naglaho ang mga tauhan sa isang kisap mata.
Pinipigilan mo ang espada mo ng matagal na. Ito lang ang hinihintay ko. Sige, lalaruin kita. Pagbubunot ng espada ng maitim na ulap. Taga ng espada. Ikaw. Ang dakilang sektang Zai na bumubunot ng espada. Hindi mo mailabas ang kahit isang espada. Hindi mo na ako mahanap, probinsyano. Patuloy na tumutulo ang dugo sa hiwang sugat. Kung saan sumirit ang dugo, doon ka rin naroon. Paano mo naman ako mahahanap? Ang hiwa sa paa mo, nagsasalita. Sino ka ba talaga? Estilo ng dugo ang pagpatay ng espada, hindi kasi fangsuan. Bakit ang dami mong tanong? Ihagis siya sa bilanggo ang Zhaoyu. Ihagis sa bilanggo ang Zhaoyu. Isa-isang iparamdam sa kanya ang iba-ibang tortura. Bago niya mailuwa ang lahat, huwag ninyong hayaang mamatay siya. Eksperto ako riyan. Lumabas na, wala na ang problema. Itong mga hayop na hapon ang gumupit. Nang napakaraming dila ng mga bata, isa man walang naiwan, tandaan ninyong lahat. Ginoo, may ilan po akong nakikilala. Mga batang nawawala mula sa bawat county sa lalawigan. Malawak ang koneksyon ng barkong sindikato. Hindi naman iisa lang ang lugar na iimbestigahan mo sa akin. Maging malawak ang pagbubukas, dala pa ang pera, 3 magkasanib na tindahan sa pamilihan. Sino ang may-ari ng babaeng bata? Ano ba talaga ang gusto mong gawin, Kuya Bandido? Linawin ninyong lahat para sa akin. Sumunod sa utos. Taishan, isabit mo ang isdang ito. Dahan-dahang parusahan. Hihi! Sino ang maunang parusahan? Paaminin ninyong makalabas ang lahat ng laman sa bibig niya bago tuluyang mamatay. Huwag ninyong hayaang mamatay siya. Kaya ko ito. Ikaw ang maghalo ng lason. Ginoo, ang aming pamilyang Lisa Zhangwo ay isang pamilyang medisina. Hindi kami naghahalo ng lason. Kung gayon, marunong ka bang maghalo? Kaunti lang siguro. E di tapos na. Gusto kong masakit siya. Parang sumisigaw sa sakit na parang bagong kasal na babae. Mas kalunos-lunos, mas maganda. Naunawaan ng iyong lingkod. Ikapitong antas sa gitna ng yugto. Internal na lakas ang naglinis sa buto ng 25%. Nakuha ang karanasan sa pag-unlad. Ayon sa lumang patakaran, sumugod muna sa antas. Gumastos ng 1,000 karanasan. Naitulak ang kasulatang naglilinis ng buto. Binuksan ang 27 kakaibang punto. Ikapitong antas, huling yugto. Ang lakas na ito ay higit ng doble kaysa sa mga taong kapareho ang antas ko. Internal na lakas ang naglinis sa buto ng 27%. Ang butas ng iba kasinlaki lang ng balat ng datiles. Sa akin, kalabasa ang ipinasok ko. Patayin ninyo ako. Hindi kayo palalagpasin ng taong mula sa sekta ng Leaf Blade. Buksan ninyo muna ang bibig niya, tapos tanungin kung saan niya itinago ang kasama niya. Pwede na, Ginoo. Napunta sa bilangguan ang isdang ito. Ihihirit man o hindi, nasa kanya ang desisyon. Pugutin ang dila at buhusan ng gamot para sa pangmadlang kalansing at kalansay ang katawan. Ang tagong kubol sa likod. Bago maggabing ito, isa-isa ninyong iluwa sa akin. Mas malinamnam pa ito kaysa sa niluto sa bahay kainan sa ibabaw ng gusali. Ginoo, saan nabili ang itik na ito? Dalhin mo iyan at huwag ka nang magpalaway dito. Hehe, salamat po, Ginoo. Tingnan mo, kahit ang gourd duck na walang pabango. Kung gusto mong kumain, lumaki mo ang bibig mo. Kumain ka na, bakit hindi pa? Sa pangingisda na ito, marunong ka nang maglaro sa sarili mo. Ang ganda ng gamit na ito, Ginoo. Kaya agad siyang napaamo. Sabi ko na nga ba, huwag nang gamitin ang larong iyan. Kanino mo ibibigay ang mga batang iyan? Ipapasa sa isang tao para magpraktis ng lakas. Ang balat, laman, buto at kuko na may kakaibang lamig ay pwedeng maging panimbala at panligaw na kawit. May iba pa ba? Kailangan pa naming makipagharap sa mga tao ng sekta ng Leaf Blade. Si Daolyu, nasa isang abandonadong gusali 3 ang layo mula sa bayan ng Zen. Ilang tao ba ang mga iyon? Hindi ko alam, talagang hindi ko alam. Alam ko lang, pinakamalupit si Daolyu. Sige, kumagat na ang isda sa pain.
Ginoo, ang abandonadong gusaling tinutukoy ni Wei Tian ay narito lang. Nakahandusay ang kalahati ng dating dying workshop. Sa araw-araw, walang lumalapit dito. Ang dalawang maliit na daan sa silangan at kanluran ay parehong pwedeng pasukan. Magandang taguan, perpektong pasukan at labasan. Pero nang pagdating ng gabi, sasara ang 200. Mga pana, kandado at bintana. Ang hagdan ay iiwan na lang para mas lalong umaakyat sila doon. Ni isa, huwag hayaang makatakas palabas. Ginoong Zhu Yifan. Ayon po sa ipinag-utos ninyo, kumusta ang lason? Katamtaman lang ang lason, pero pwede itong kainin ng tao. Parang buong katawan ay kinakagat ng napakaraming langgam. 10 araw at 10 gabi muna bago siya tuluyang malagutan ng hininga. Ibigay ang magagandang gamit sa loob na iyon. Walang matitira kahit hibla. Huwag. Ayon sa utos na nakatataas, huwag sayangin. Sa himpilan, may mga matitigas na kalaban mula sa sektang pumipitas ng buwan. Huwag kang magpadalos-dalos. Lahat, magdala ng tig-iisang bakal na pana. Opo. Kasama rin ang lambat na may bakal na talim. Kapag iwinisik mo ang bagay na iyon sa loob ng bahay, parang kumpletong makinang panggiling ng laman. Natanggap ang utos. Gabi na ngayon. Kumain kayo ng busog at matulog ng maayos. Sa kalaliman ng gabi tayo abante. Opo. Ginoong Daozuo. Ngayong gabi, pupuntahan kita. Kuya, hanggang ngayon wala pa rin ang kargamento ko. May aberya ba? Hanggang sa mga kasukasuan na ang lakas ng 7 lamig na bulok na buto. Hindi pwedeng putulin. Bakit ka nagmamadali kung totoong may nangyari sa kargamento? Kasalanan iyon ng sektang pumipitas ng buwan. Sila ang dapat pumunta rito para humingi ng tawad. Ang dibdib ko, tuloy-tuloy ang kabog ngayong gabi. Hintayin na lang natin na lumipas ang gabing ito. Bukas ng umaga, ihatid ang handog sa kaarawan kay Ginoong Xi. Kapitanin ang loob ng ginoong opisyal na iyon. Doon na tayo tuluyang mag-ugat sa dinastyang Yong. Panginoong Daozu, inaabangan ko pa nga na may dumating ngayong gabi para mamatay. Ang tabak na ito at ako, ilang buwan na naming tinitiis ang sakit na ito. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakatikim ng dugo ng mga taga-dinastyang Yong. Ako mismo ang nasaksak ko. Hindi pa nga ako kumikilos. Ikaw muna ang nasaksak mo. Sino ang naninira ng palihim sa likod? Hindi pa tumagos ang hiwa sa tiyan. Ako na, mabait na kuya, tutulungan kita. Wala ka talagang hiya. Hindi mo man lang maipagmura, sakal na sakal ka, ano? Mga bulok na taga-dinastyang Yong. May pintuan na, ayaw pang dumaan. Sanay na sanay sa pagbasag ng bintana at biglang paglusob. Inatake mo pa ang malalaking paa ko, hindi pa nga kita binabati. At saka, sino ang nagsabing ang pagsalakay sa gabi ay kailangang dumaan sa harap na pinto? Mahimbing ang tulog ng pinuno ninyo at malayo ang abot ng paningin niya. Siyempre, aakyat muna ako sa ikalawang palapag para ayusin ka. Ang galing mo, Jinyi Wei. Walang makakataka sa mga maliliit na isdang nasa ibaba. Pansinin mo muna ang sarili mo. Punong dao, sa amin na ang taong ito. Unahin nating putulin ang ulo ng leader. Kailan pa ba nakapalibot si Sumu? Kung gayon, agawin na natin bago mahuli ang lahat, bago pa sila makapagpalipad ng mga pana. Madilim at mapanlin lang ang estilo ng mga pangil na ito. Makakaiwas ka sa isang bugso. Hindi ka makakaiwas sa ikalawa. Pumunta ka. Isa ang gumagamit ng mga pana. Isa naman ang gumagamit ng pagtatago sa anino. Ang galing mong pumili ng oras. Ngayon, tingnan natin kung saan ka patatakas. Hindi ko pa nga nagagamit ang pagtatagong parang ulap. Kaya kailangan mo munang mamatay sa isang hatak na ito. Bakit ka nagmamadali? Kayo, ganyang tindig. Talagang gusto ko tuloy subukan ang bagong hakbang na natutunan ko. Anong uri ng magaan na galaw iyan? Bakit ang bilis niyan? Ang pangil mo ay palihim at baluktot, pero dumikit na ako sa iyo. Kahit gaano ka pa kasama, wala ring silbi. Ayos na ba? Kung sino ang umakyat, siya ang mamamatay. Walang sinisinta, hahanapin puputulin. Magiging 5 mula sa isa. Ang daming ng estilo. Lilipad ka sa hangin. Ang hangin na iyan. Huhugot ka ng espada, ako rin. Ang isang mandirigma ay maaaring mamatay, ngunit hindi dapat mapahiya.
Magpakita ng galaw kung gayon. Bakit ang lakas ng sigaw mo? Ginagamit mo pa ang mga kasabihan namin. Ano ang nakukuha mo dyan? Pinatay si Lolo. Ah! Bakit sumasayaw pa kayo at naglalaro ng lason sa ilalim? Kalat ang Iron Blade Blood Net. Kukunin ang net. Paghahatid, kunin ang karga. Huwag na kayong magtangkang tumakas. Ang mga bata na iyan, at ang mga nakatagong bagay, dapat nang mailabas sa liwanag. Kung anong sinabog mong mina, yan ang tatapakan mo. Ah! Ito ang mga maiiwan. Ang natira, linisin ninyo. Ang lugar na ito ay parang bahay pukyutan. Sige, ihulog ninyo ang mga lumilipad na kutsilyo. Kayong naglatag niyan, kayo rin ang magtanggal. Maghukay ka. Tingnan, hindi ganyan ang paghukay. Aling piraso ang hindi tama, hukayin mo muna. Kapag tama ang hinukay, mabubuhay ka. Kapag mali ang hinukay, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Hahaha, amo, ang paraan na ito ay henyal. Parang nagbabantay ng bukid. Huwag na rin kayong maging tambay lang. Sumama kayo sa kanya at magtanggal ang pira-piraso. Sino ang magtatago? May hawak ng kutsilyo para sa akin. Si Chansing, 50 TA birthday. Sa kalye, naghahatid ng regalong pang-birthday. Kaya pala ang dami niyang nararamdaman sa taong ito kasi ang matandang may kaarawan ay ang kanilang regular na customer. Amo, ito ang mga armas ng opisyal ng gobyerno. Amo, ang armory ng Jade City ay nasunog sa harap na hilera. Maraming sandata ang nawala. Sinabing nasunog daw. Nasunog. Kayang sunugin ng apoy ang mga armas at ipasok sa kahon ng mga bandido. At ang pilak ng gobyerno na ipinadala sa Fengdao. Ninakaw sa kalahati ng kalsada. Iniulat ito, ngunit parang bato na lumubog sa dagat. Pinigilan at walang nag-imbestiga. Armas at pilak ng gobyerno. Lahat ay ipinadala sa kamay ng mga magnanakaw na East Barbarian. Ito ay hindi simpleng smuggling. May gustong magrebelde. Saan ninyo nakuha ang mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa inyo? Kailangan natin itong linawin ngayon. Hulaan mo, baluktot ba o tuwid ang daliri ni Lolo? Hulaan mo ng tama at mas mabawasan ang iyong pagdurusa. Pinuno ng distrito. Mali. Hulaan mo. Pinuno ng sektor. Mali ulit. Panghuling pagkakataon. Hulaan mo ng maigi. May kulang ng kalahati. Ito ay isa. Ikaw. Ano ba talaga ang gusto mong itanong? Sino ang nagbigay ng mga rasyon ng militar? Saan galing ang pilak ng gobyerno? Sabihin mo. Sabihin mo na, tapos ka na magtanong. Kung gayon ikaw. Niloloko lang kayo ni Lolo. Na-trigger ang karanasan sa pagganap ng 1,830. Isang pil ng mabilis na ulap. Salamat Lolo, kinukuha ni Lolo ang regalong pang-birthday na ito para sa iyo. Ibinigay ito sa akin ng mama ko. Ano ang gagawin mo dyan? Dalhin mo siya sa inyong bahay. Ihahatid kita bukas ng umaga. Kompleto ang pamilya. 50 kaarawan ng tatay ko. Buong bayan, binati ang naglakas loob na pumasok. Ang lahat ng bumabati ay may dalang regalo. Dinala rin nila ang iyong, Bilang matinding handog, ayusin mo at huwag mo nang sirain. Ang Jinyiwei ay sasalakay ng ganoon na lamang. Ang pamilya Xi ay galing sa kabisera. Ano kung galing sa kabisera? Inilagay niyo ang ginto ng imperyo at ang mga sandata sa kamay ng mga pirata. Kaya't hindi kayo pananagutan ng kabisera. Kahit nasa kabisera, hindi kayo mapoprotektahan. Si Miss Xi ay nasa bilangguang Zaoyo pa. Dito ka lang, sige, mag-inom ka. Pupunta ako sa bilangguan ngayon para kunin siya. Walang alam ang mga babae. Ngayon, ang buong bayan ay bisita. Alaynan. Tay, sinaktan nila ako at ikinulong. Ipaghiganti mo ako, patayin mo siya. Avenge. Ang tatay ko ay may mga koneksyon sa buong imperyo. Kung galawin ninyo ako ngayon, mapuputol ang buong angkan. Sinaktan mo ang anak ko sa harap ng buong bayan. Alam mo ba kung sino ako? Alam ko, Siksi Tianhui, 5 kaarawan.
Ang basket na ito ay ipinadala mula sa iyong tirahan. Natagpuan ito sa batch ng mga kalakal na ipinadala sa mga pirata. Sino ka ba talaga? Nagwiwisik ka ng dugo sa mga tao, tulong. Araw na maliwanag, sa gitna ng piging ng kaarawan, nananakit ka ng tao sa pribado. Ang tatay ko ang mahistrado ng lugar na ito. Tingnan natin kung ang Jinniwei ay sumusunod pa rin sa batas ng hari. Maliit. Bitiwan mo ako. Ang tatay ko ang mahistrado. Ang mga tao sa iyong tirahan ay masyadong madaldal, isa-isa. Militar, pilak ng gobyerno, regalo sa kaarawan. Maginoong Xi, pumasok tayo at pag-usapan ng dahan-dahan. Kumusta, Guyu? Sige, mag-usap tayo ng maayos. Ano ang gusto mo? Basta sabihin mo lang. Ang bagay na gusto ko, hindi mo kayang ibigay. Lalabanan kita. Inagaw ang espada ng Jinniwei. Ginang, sinisikap ninyo bang paslangin ang emperador mismo? Dahil nais talagang bunutin ng ginang, tutulungan kitang tapusin ang pagbunot. Tumigil ka, babae lang siya, ano ang alam niya? Alam niya man o hindi, nakabunot na ang espada. Pati sa harap ng lahat ng bisita, pinatay mo ang asawa ko. Inagaw niya ang espada at nilusob ang Jinniwei. Patayin ka agad sa lugar. Maginoong Xi, nakita mo ito. Nakita rin ang lahat ng tao sa bakuran. Nilalabas mo ang iyong bibig. Ang batch ng mga kalakal na ipinadala mula sa iyong tirahan. Mga armas, pilak ng gobyerno, at mga manika na pinutol ang mga dila. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng kasalanang ito, ilan pa sa inyo ang mananatili? Ito ay sulat kamay ng dating emperador, regalo sa pamilya Xi. Kung galawin mo ako, ito ay kawalang respeto sa dating emperador. Kung matapang ka, subukan mong hiwain ang plaka na iyan. Iyan ay regalong imperial. Kahit Jinniwei, hindi kayo mangangahas hawakan iyan, di ba? Li Qiu. Amo, kumuha ka ng papel at panulat para itala. Ano ang itatala? Longwan Emperor's Edict. Ang pamilya Xi lumabag sa atas ng emperador. Longwan Emperor's Edict. Ang Imperial Medallion ay dapat pumigil sa panang. Yongchao Imperial Decree. Nais kong takpan ang kalangitan gamit ang isang kamay. Yongchao Imperial Decree. Ang medalyon na iginawad ng naunang emperador ay para sa iyo upang lutasin ang mga kaso na parang Diyos. Ngunit ginawa mo, ginagamit mo ito para salagin ang ulo mong malapit ng putulin. Zeu, kontrolin mo yan, anong pinagsasabi mo? Sinira mo ang bagay na iginawad ng naunang emperador. Ang iyong krimen ay karapat-dapat sa pagpatay ng 10 henerasyon. Ginagamit mo yan bilang panangga. Tingin mo ba hindi pa sapat ang mga pinugutan ng ulo ng hukuman? Hindi ko sinira yan. Yakap-yakap ko pa yan ng mahigpit. Nakarehistro na, nakarehistro po. Walang kakulangan ni isang salita. Habang mas mahigpit ang yakap mo, mas lalaki ang kasalanan mo. Ikaw mismo ang naglagay ng kamay mo sa talim ng aking espada. Apugu, mag-usap tayo ng maayos. Ibabalik ko na ang medalyon na ito. Parang walang nangyari. Huli na. Nakarehistro na yan ni Li Qiu. Maliwanag sa papel. Kapag binitawan mo, itinakwil mo ang medalyon. Ito rin ay kawalang respeto. Kapag hawak mo naman, ginawa mo itong panangga. Ito pa rin ay kawalang respeto. Apoksi, kahit yakapin mo, hindi tama. Kahit bitawan mo, hindi tama. Kahit anong gawin mo sa kasong ito, ikamamatay mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong makita kung ang medalyon na ito na lutasin kaso na parang Diyos ay makapagliligtas sa buhay mong ito. Ang inyong lingkod ay tagapagmana ng teknik ng espada ng Tingyuzen. Subukan mong galawin ang isang hibla lang ng buhok ko ngayon. Ang sutlang espada, ang dakilang kasanayan ng pagpipino ng espada. Nakita ko na yung ganyang laro. Wala rin yan. Ikaw, inapakan mo ang Imperial Medallion. Inapakan mo ang Imperial Medallion. Ang krimen mo'y tumataas ng isang antas. Pagpatay sa 10 henerasyon. Apoksi, ikaw mismo ang bumagsak dito. Ikaw, pinagtatawanan mo ba ako? Ang kasanayan ko sa espada ay parang sa Diyos. Huwag mo akong pilitin na gumamit ng lakas. CJ, naghihintay po ako. Mamatay ka. Ika-6 na ranggo. Nagkunwari kang magaling. Alainan. Kalesa. Pugutan ng ulo gamit ang madugong espada. Walang patatawarin. Tang-er, bilisan mo, pumunta ka sa likod at mag-report sa Crane Feeder Gang. Sabihin mo na kinubkob ng Jinniwei ang mansyon.
Ah, ikaw, bakit ang bilis mo? Huwag mo na akong saktan, wala akong alam. Kanino ka magre-report? Kasama ba ng pamilya Xi ang Hilonggang? Pinapunta ako doon ng tatay ko, wala po talaga akong alam. Siya sa atin ang mansyon at hanapin ang listahan ng mga pangalan ng kababaihan. Walang sinuman mula sa pamilya Xi, bata man o matanda ang maiiwan. Ikulong. Sa bilanggo ang Zhaoyu, dahan-dahan ninyo silang pahirapan gamit ang iba't ibang kaparusahan. Hindi kayo palalagpasin ng Hilonggang. Si Oracle Lee ay sinasamba ng aming pamilya Xi. Oracle Lee. Ang alagad niya, si Iron Teeth Oracle Songheng. Kagabi lang namatay sa ilalim ng paa ko. Ikaw yung... Mabuti kong narito ang Hilonggang. Hindi ko na kailangang maghanap ng bahay-bahay. Kapag nasa kamay na ang listahan at pera, ang mga opisyal sa lungsod na ito ay sapat na para sa akin na patayin ng matagal. Apo, masamang balita. Ang Mansyon Xi ay sinisiyasat. Ano? Sino ang naglakas loob na galawin ang Mansyon Xi? Ang Jiniwei mula sa bayan ng Ze. Hukayin din ang talaan ng mga sandata at pilak na kinurakot. Sumuko ka at bumalik ka agad sa syudad. Dahan-dahan po, kamahalan. Mababaligtad ang karwahe. Mas mabuti nang mabaligtad ang karwahe kaysa mabali ang liig. Ang matandang Xi Tianxiao na iyan, pinatay niya ako. Wala ang pangalan ko sa listahan. Wala akong kasalanan. Walang isang kusing na dumikit sa akin. Wala akong nakuha. Kumuha kayo ng palanggana ng malamig na tubig. Kung gaano kalamig, mas mabuti. Kamahalan, sa init na ito, kayo ba ay? Ibuhos ninyo sa aking katawan. May sakit ako ng ilang araw na. Tuliro na ako. Wala akong napuntahan. Zaylin. Sabihin sa labas na ako ay nilagnat. Nakaratay sa kama sa loob ng kalahating buwan. Walang kakikita. Bagsak na ang bahay ni Kuya Xi. Kung ang listahan ng mga pangalan ng kalapating mababa ang lipad ay mapunta sa Jiniwei, tatapusin tayo lahat nito. Hindi pa nababawian ng ganti si Songheng. Ang bata na iyon ay Guyu, tama ba? Nairegalo ko na ang 2 tabak mula sa Zixianlu. Lin at Wu. Ngayong gabi, pupunta sila sa headquarters para kunin ang ulo niya. Nakumpleto na ang estilo ng espada ng dugo. Ang nakamamatay na galaw na ito ay talagang may balak pumatay. Nasaan nagtago si Huamingde? Hindi ko alam. Ang huling nagsabi sa akin na hindi ko alam. Ang ulo niya ay nakasabit pa rin sa plaza ngayon. Bundok ni Mama. Sa bundok ni Mama. Ang 2 tabak ng Zixianlu. Ngayong gabi, kukunin namin ang buhay mo. Ang dami ninyong daldal. Pagpatay sa masama. Tabak. Hindi ko pa nahugot ang tabak ko. Demonic. Takbo. Ang 2 tabak ng Zixianlu. Ipikit ang iyong mga mata, nasa kuta ka na ng hari ng impyerno. Ang talim ng ika-6 na ranggo na naghahamon sa ika-7. Ang dumi ng isang Jiniwei. Mayabang ka nang pumasok. Ngayon, bakit ka nakadapa sa lupa? Kung hindi ko makuha ang ulo mo ngayong gabi, ako si Fang Zhen pagkatapos. Naku! Mga multong baluktot, kung may tapang ka, harapin mo ako. Harapin mo ako, ha? Ipakita mo muna ang iyong alas. Huwag kang magtago. Anong amoy ito? Roto na ang mga braso mo. Kakaibang kamay ng buto ng pagkabutas sa lamig. Balat at laman ng mga sanggol. Pinakain ko sa aking mga braso, hahaha. Ikaw pala ang nagpapakain sa mga sanggol na biktima ng pagkatay ng dila. Kung ganoon, hindi ko mapapanatili ang mga braso mo ngayon. Estilo ng espada ng dugo. Balak pumatay. Estilo ng espada ng malakas na hangin. Nakakapanindig balahibo na hiwa ng espada ng galit na hangin. Ang aking mga kamay. Mga kamay na binuo ko sa kalahating taon. Ginawa ko ito sa kalahating taon para sa ilang dosenang sanggol. At napunta lang ako sa 2 pirasong basag na kahoy na ito. Ay. Matigas ka pa rin ba? Ikaw, hintayin mo ang aking kuya.
Kaya pala ang bilis ninyong dumating. Matagal lang tinututukan ni Baichiguyu ang Hyugang. Hintayin mo lang silang sumalo. Ngayong gabi, huhulihin natin sa loob mismo ng lambat ang mga hito. Narinig kong wala ka, kuya, kaya walang sumagip sa iyo. Narito ako para samahan ka. Ah! Ay! Binabati ko ang Panginoon ng panuluyan sa pagkuha ng sandata ng hukbong panday. Ang lambat ngayong gabi, ang ganda ng pagkakahuli. Ginoo, ito ang talaan ng mga pangalan ng bulaklak. Tanggapan ng panlalawigang bantay sa armoryo ng Yue at ng lungsod. Ang taong kumukolekta ng salapi at naglalabas ng balita ng kalakal. Lahat ay nasa itaas na. Salamat sa iyo, lumang bagay na ito. Bago mamatay, nakapagsabi rin ang totoo. Tagasalakay sa dilim, ang malapit ang inuna hulihin. Gusto mo pang tumakas at umiwas sa hangin ng kampana. Isama na rin ang mga tatakas. Sumunod sa utos. Nakasulat na ang mga pangalan, wala ni isa ang makakatakas. Ano ba kayo, mga Jiniwei? Ang tatay ko ay iskolar ng county. Gusto mong galawin kahit isang buhok ko. Ayos, talagang tugma na. Sumigaw ng agrabyado, ha? Sasamahan kita, kasama akong sisigaw. Nakumpirma na ang kasong ito. Nagtambak ang mga pirata ng kagamitang pandigma. Hintayin lang na maglunsad ng labanan si Yonghang. Pakikipagsapalaran lang ng walang direksyon. Pugutan ang mga sangkot sa kaso. Yung pumunit sa anak ng county at nagpalitan pa ng mukha, ay yung bagong dating na Baku. Narinig kong umiiyak ang bata. Sabi nila, kapag sinabi mong nandito si Haring Bao sa kaso, agad natitigil sa pag-iyak. Sa utos ng langit, kalooban ng emperador, matagumpay na naasikaso ni Jiniwei Guyu ang kaso. Naigawad na pagangat ng ranggo sa Baku ng Fengsi County. Gantimpalang pilak na 500 liang. Naigawad na pagangat ng ranggo. Ang bilis naman ng pagangat na yan. Bilis saan? Mga ulo nila, isa-isang pinutol niya. Pinakamataas na paggalang. Ang inyong lingkod na si Guyu, nagpapasalamat po sa inyong kamahalan. Unang antas sa ika-6 na yugto ng antas ng lakas. Bubukas pa lang ang dantian. Bagong kasuotang pandigma ng mga bagong kasapi. Pagbukas ng dantian, mas tumibay pa ang katawan ng ilang bahagi. Mga gamit na ninakaw ni Hyubang, mga boteng panulak panlinis na ibinibigay bilang regalo. Napakabiyak na mamahaling bagay po nito, Ginoo. Kayo na mismo ay hindi nagtitira. Para lang maiwan sa bahay na sinasakop, wala itong pakinabang sa akin. Ang lakas naman ng naisip ninyong palusot. Ginoo, kakahintay lang doon sa kabila at may kulang. Kung talaga pong kayo ang pupunta, nakalabas na ang utos ng kabanalan. Paano po tayo hindi pupunta? Magpalit kayo ng kasuotang panlakbay. Huwag ninyong gulatin ang mga tao. Bubungad ang malawak na mundo kina Taishan at Liki. Kasama ko kayo, tara na. Kapag marami ang tao, magiging kapansin-pansin. Sapat na tayong 4, Ginoo, sa lupain ng Fenglin. Narinig kong hindi masyadong payapa. Kapag hindi payapa, doon may trabahong gagalaw. Ginoo, ang mga magsasakang iyon, pag nakita ang opisyal, parang nakakita ng multo. Kaya nagtatago ang mga opisyal sa takot. Kadalasan, hindi sila mabubuting opisyal. Gaano pa kalayo ang lungsod ng Laoshang papunta sa Fenglin? Ilang panauhin? Papunta ba sila sa Fenglin? Bakit? Hindi ba pwede? Sa daan-daang milya mula rito, sa siyam na paanan ng bundok, kamakailan lamang, marami sa mga kultong demonyo ang naglilikha ng kaguluhan. Ilang batch na ng mga bumibiyaheng negosyante ang pumasok sa siyam na paanan ng bundok at hindi na bumalik. Sa gabi may nakakakita daw ng isang pulang kaluluwang nagluluksa sa loob ng templo. Namumuhit nagluluksa, ang tanggapan ng may kapangyarihan ay hindi kumikilos. Sinabi ng mga nagpapatupad ng batas na baka mayroon lang daw nagambalang masasamang espiritu. Sinumang pupunta roon, mamatay. Ang kaluluwang nagluluksa sa templo, hindi kumikilos ang tanggapan. Kung ganoon, ngayong gabi, ako mismo ang pupunta roon. Sa siyam na paanan ng bundok, makakaharap ko ang babaeng yan na nagluluksa sa templo. Ah! Totoong may multo. Who? Ito. Hindi ito multo. Tao ito, nakasuot lang ng pula.
Master, tingnan ninyo, sa loob ng damit na ito. Mayroong palatandaan ng golden silkworm wood na ginto. Ang kaluluwang nagluluksa sa templo. Hindi kumikilos ang tanggapan. Ganoon pala ang paraan ng pagluluksa. Bilisan na, na-expose na tayo. Mabilis silang tumakas. Taishan, bantayan mo itong taong ito. May isa pa. Oh, kapatid, ang init ng ulo mo. Maingat ka baka masaktan mo ang sarili mo. Halika, ate yan, papayapain ko ang loob mo. Hindi na kailangan ng pagpapayapa. Ah, kapatid, napakagwapo mo. Napakasama naman kung papatayin mo ako. Kung sasama ka kay ate, walang masamang mangyayari sa'yo. Ah! Umakyat sa aking mukha at sa tingin mo, bulag ako. Kuya, nagkakamali ka. Isa lang akong artista. Ang dukha kong nilalang na binihag nila. Ah, wag. Sasabihin ko, hindi pa ba sapat? Sino ang nagpakana ng kalokohan sa siyam na paanan ng bundok? Ito ang golden silkworm. Kailangan ng soul-forging worm ang mga buhay na tao. Humuhuli sila ng mga dumadaan na negosyante dito sa kalsada. Ang pagpapanggap na kaluluwang nagluluksa ay para saan? Kung marami ng nabibihag na tao, lilitaw ang katotohanan. Pagpapanggap na multo sa templo. Sino pa ang maglalakas loob na dumaan dito? Kung walang dadaan, walang mag-imbestiga. Para takpan ang krimen, humuhuli ng mga buhay na tao para gumawa ng uod. Sa tingin ba nila ay napakahaba ng kanilang buhay? Master, nagkumpiyansa lang ako. Maaari mo ba akong hayaang mabuhay? Anong nagmamadali? Mayroon pa akong mga tanong. Ano pang gusto ninyong itanong? Napakalaking kaso nito. Ang tanggapan ng may kapangyarihan ay walang ginawa. Sa tingin ng iyong mukha, ang tubig sa tanggapan na ito ay hindi rin malinis. Master, lumubha ang sitwasyon. Sabi nila, may mas malaking boss sa likod. Ang golden silkworm at ang magistrado ng county. Ngayong gabi wala nang makakatakas. Ikaw, paano ka mas mabilis kaysa sa akin? Bago ka tumakas, tapusin mo muna ang sasabihin mo. Nagkumpiyansa ako. Hindi ko talaga masabing basta-basta ang gulo sa opisyal. Hindi ka nangangahas dahil sino ang kinatatakutan mo. Maging malinaw ka, ulitin ko ang sasabihin ko. Ang golden silkworm at ang magistrado ng Fengxi County. Magkasama na sila noon pa man. Paano sila magkasama? Iginagalang nila ang isa't isa. Nagbibigay sila ng mga magagandang babae na kasal na sa magistrado. Nagbibigay ng mga bata sa magistrado. Ang mga tao, kami ang humuli sa kanila. Ibinabaling nila ang kanilang bulag na mata. Nagdala ng mga bata sa iyong distrito. May kakaiba siyang bisyo. Gaano man karaming tao ang hulihin mo, basta't pumayag lang sila, wala nang sinuman ang makikialam sa bagay na ito. Hindi nakapagtatakang may mga kaluluwang ligaw na nagdudulot ng gulo sa templo. Ayaw imbestigahan ng gobyerno. Ganito rin ang sinabi ng puon. Nabusog na po ang pangulo ng distrito kanina pa. Ilang beses mo na bang ginamit ang patibong na ito? Maawa po kayo, puon. May naghihintay na matatanda sa bahay at maliliit na alagain. May naghihintay na matatanda sa bahay at maliliit na alagain. Ang mga iyon ang hinuli ninyo para gawing nakamamatay na worm, hindi ba? Hindi po iyon pareho. Anong hindi pareho? Ha? Natahimik na ngayon, loot box ng pagpatay sa kaaway. Nakakuha ng 680 puntos ng karanasan sa cultivation. Nakakuha ng isang antigupil. Panatilihin natin ang antigupil. Sakaling makaharap tayo ng golden silkworm goo, magiging lubhang kapaki-pakinabang ito. Puon, napakatumpak ng suntok ninyo. Mauna ka sa Fengling, kakausapin ko ang opisyal na kumukuha ng magagandang babae at mga bata. Bayaran mo muna ang taripa pagpasok ng lungsod. 5 wen ang bayad sa taripa sa tarangkahan ng lungsod bawat tao. Mahal na opisyal, hindi po malaki ang kita ko sa pagbebenta ng gulay. Tulungan ninyo po ako. Pumunta na kayo, bilisan ninyo. Hoy! May sakit po ang apo kong babae. Pambili ko po sana ito ng gamot niya. Mamatay na kung mamatay, huwag kang humarang sa daanan. 5 wen ang taripa sa tarangkahan ng lungsod bawat isa. Ang galing mo sa kalakalan. Ha ha ha. ₱5 bawat tao. Kahit matandang nagtitinda ng gulay, hindi pinalampas. Ang pera na ito ay kinakain ng higit pa sa isang araw. Sarado na ang taripa ng lungsod. Ang mga buwisero na humaharang sa daan, dakpin silang lahat. Huwag magtira kahit isa. Dalhin silang lahat sa tanggapan ng baiho. Ang mga nawasak na gulay at itlog, babayaran nila mula sa kanilang bulsa. Pagkatapos nito, sa pagpasok sa lungsod, sino pa ang maglalakas loob na magtaas ng kamay? Sabihin ninyong ako ang nagpadala.
Hindi maganda, sinara ng Jiniwei ang taripa ng lungsod. Dala ang aklat ng pananalapi, nagpunta sila sa Tianxianglu. Ha 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 ha. Ah, mahal na opisyal. Sinara ng Jiniwei ang taripa ng lungsod. Nakuha rin ang lahat ng kapatid na buwisero at humaharang sa daan. Dinala pa ng lalaking iyon ang mga bag ng pera at aklat ng pananalapi. Anong ikinagugulo ninyo? Ang Jiniwei ay may malakas na tunog lang, pero bahagya lang ang ulan. Ang dating baiho sa harap ay pinutulan lang ng ulo. Papalitan lang sila ng bago. Ito ay para lamang magpakitang gilas. Umuwi ka at sabihin mo sa kanila, huwag sirain ang mood ng aking puon sa pag-inom. Ah! Maganda ang muod sa pag-inom. Ay, sila nga po ba ang bagong baiho? Paumanhin, paumanhin. Ang Golden Silkworm Gu ay kumuha ng mga tao para gawing guworm. Gaano karaming benepisyo ang natanggap ninyo? Nagbibiro po kayo, mahal na opisyal. Anong Golden Silkworm Gu? Hindi ako nakikialam sa mga bagay sa mundo ng martial arts. Mahal na opisyal, kailangan ninyo ng ebidensya sa paghawak ng kaso. Pumasok kayo sa opisina ng Pangulo ng Distrito nang walang ebidensya. Pag nakarating ito sa kabisera, hindi maganda pakinggan, di ba? Mahirap ang paglalakbay ng puon. Mahirap ang paglalakbay ng puon. Ito ang maliit na regalo para sa mga kapatid, pambili ng ilang bote ng alak. Magiging mas malapit tayo sa isa't isa pagkatapos nito. Masyadong mapagbigay. Ayos lang kung kontento na kayo, Ginoo. Maganda ang marunong makibagay. Halika, magdiwang tayo ng lubos. Ikaw ang nagpadala ng mga bata, hindi ba? Ginoong malaki, saan mo naman napulot ang mga kalokohan na yan? Sagutin mo muna ako. Ano? Ikaw, naglakas loob kang saktan ako. Ako ay opisyal ng imperyo. Kahit opisyal ka pa, dapat kang makinig sa sinasabi ng iba. Ano? Ano naman kung Jiniwei ka? May ebidensya ka ba? Kung wala, isusumbong kita sa kabisera. Isusumbong kita dahil sa korupsyon mo. Ah! Huwag mo akong patayin. Kahit gaano kalaki ang gusto mong pera, ibibigay ko lahat. Nagmamakaawa ako, Ginoo. Kinuha ko na ang pera, pero kailangan ko ring kunin ang buhay mo. Ano? Nagkamali ako, hindi ko na ulitin. Sa pagluluto, pinakamahalaga ang tamang tindi ng apoy. Ano? Yiksat, tamang-tama ang init. Napatay ang kaaway, kumuha ng treasure chest. Nakakuha ng 740 points ng karanasan. Iyon lang ba ang halaga ng ulo ng isang opisyal? Ginoo, ang dalawang ito ay may mataas na ranggo. Kung totoong isusumbong ito sa kabisera, hayaan mo silang magsumbong. Wala na ang mga lokal na opisyal na iyon. Dapat may mamahala pa rin sa mga transaksyon sa Fengxi. Puntahan nyo ang lihim nilang silid at samsamin ang lahat. Hindi pwedeng mawalan tayo ng kita sa negosyo nilang iyan. Dapat mahanap ang lahat ng libro ng account. Ang ibig ninyong sabihin ay may mga buhay pa na nakakulong sa mansyon nila. Yung mga taong ipinadala roon, may natitira pa bang buhay? Sino ang nakakaalam? Tara na, magsimula na tayo. Ginoo, hindi maganda ang nangyari. Yung pangunahing saksi, Ginoo. Ang saksi na magtuturo sana sa kasalanan ng mga opisyal sa bilangguan. Pinatay kagabi. Masyadong malubha ang sugat at hindi nakaligtas. Ang mga bantay ay pinatulog ng pampatanggal malay. Hindi kinaya ng bilangguan. May nakabaong karayom sa dibdib ng nasasakdal. Nang ilabas, may huling hininga pa siya. Pagbukang liwayway, wala na siya. Hindi siya namatay sa ilalim ng ating investigasyon. Hayaan mong ang karayom na iyon ang magsilbing tanda. Patay na ang tao, pero narito pa ang mga ebidensya. Tama na. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Pumatay ka ng opisyal ng walang pahintulot. Isa ka lang BCD. Saan galing ang karapatan mong pumatay ng basta-basta? Ang mga opisyal ay mga traidor. Dapat lang silang mamatay. Sa tingin mo ba ay karapatan mong humusga? Walang ebidensya, walang opisyal na ulat, tapos ka na bang magreklamo? Humph, ikaw na ika-6 na ranggong opisyal. Isa ka lang hamak na ika-9 na ranggo, galing sa wala. Naglakas loob kang hamunin ako. Ito. Hindi maaari. Paano naging ika-6 na ranggo? Alam mong isa ka pa ring opisyal na sinusubukan lang, hindi ba? Ang damit ko na ito. Kakatanggap ko lang mula sa kamay ng eunuko. Kung hindi ka sang-ayon, pumunta ka sa kabisera at isumbong mo ako. Magpakatalino kayo. Ikaw mismo ang nakakita sa suntok niya. Kahit baka lang suot mo, hindi ka makakaligtas. Patawarin niyo ako, hindi ko nakita ang inyong kadakilaan. Susunod ako sa inyo, Ginoo.
Sulong ng kasulatang Sisui. Ang Lingbo Weibo ay umangat sa antas 6. Bagong Chansu Huamai Shenzhen para sa malayong paghagis at pinsala. Malayo ang pinsala. Sa wakas, natugunan din ang kakulangang ito. May tao sa bubungan. Ang kanilang pananamit hindi taga rito. Mahal na Kaginoo, ang mga ito ay espiya. Mula sa gininto ang uod. Kung gusto mong patayin o sirain, nasa iyo na. Hindi ako tatalikod. Gusto ko ang katigasan ng ulo. Itapon siya sa bilangguang Zhaoyu. Hayaan siyang maranasan ang aming sining. Yi said, nakikinig ako sa pagtanggap ng panauhin. Panahon na para tapusin ang pugad na ito ng gininto ang uod. Mahal na Kaginoo, nasa kote na ang lahat. 3 shift ng patrolya sa lambak ay nahuli, dumaan sa labas sa hagdanan ng bato. Ang kagubatan ay puno ng mga bitag na uod. Isang tapak lang, magiging mga buto ng libu-libong uod. Alam ko ang lahat ng detalye ng lider ng uod. Huwag na po kayong magpahirap. Hinuhuli ng gininto ang uod ang buhay na tao para pakainin ang mga uod. Kapag hindi sila pinuksa, maghimagsik sila sa lalong madaling panahon. Puksa sila ng tama at nararapat. Mahal na Kaginoo, nabuksan na ang lihim na silid sa loob ng tanggapan ng punong bayan. May 7 o 8 bihag na nakakulong sa loob. Kumpleto na ang lahat ng ebidensya at mga saksi. Sapat na rin ang mga inosenteng biktima. Wala nang silbi pang buhayin sila. Pugutan si Jiki. Pugutan si Jiki. Bukas, magpadala ng hukbo sa gininto ang uod. Ang Xin bailian na iyon. Sabi nila, 20 pa lang ang edad niya. Isang mapagmataas na binata, na pagandang meritong gawain. Sino ang lumalabag, sino ang pupuksain? Para sa akin, puro lang reputasyon. Mangmang at mahina, hindi karapat-dapat sa posisyon. Halos 300 katao. Bawat isa ay umaasa sa sarili nilang lakas. Hinuhuli ng gininto ang uod ang buhay na tao para pakainin ang mga uod. Walang matitira ngayong araw. Opo. Bakit wala pa rin si Ginang Gyu? Siya lang ang tumpak gumamit ng apoy para sa siyam na amoy na itim na uod. Prinsesa. Ang Ginang Gyu, patay na. Ang kanyang katawan ay sumabog mula sa loob. Ang dugo at laman ay tumalsik sa buong silid. Si Haring Yaman ang sumabog na bangkay, siya na naman ito. Kumpleto na ang lahat, hindi ko na sila kailangan hanapin isa-isa. Taksil na paggamit ng nakakubling sandata. Ang tinuturukan ay ang ugat. Naghahanap ng kamatayan. Ang daldal mo lang. Anong antas ka talaga? Sino ang nagsabing ipinadala ako para mamatay? Hinog na ba ang siyam na amoy na itim na uod? Teknik ng dugo at patay na espada. Paano naging ikaw, isang Jinyiwei? Binayaran. Ibinigay ni dugo ang sezong sa inyo. Mahal na Kaginoo, malinis na ang labas. Naghihintay lang kami ng iyong salita. Huwag magmadali. Tanungin muna natin ang 3 ito. Sino ba talaga ang gustong bigyan ng siyam na amoy na itim na uod? Nagmamadali kayong umalis, hindi pa ako tapos magsalita. Aray ko. Dalawa antas 6, isang saksak. Ikaw na lang ang natitira. Kanino mo gustong ibigay ang siyam na amoy na itim na uod? Hindi ako nagsasabi. Patayin mo na ako. Ang uod ay lalabas din kahit patay ka na. Kung gayon, wala ka ng silbi. Parehong nagtatapos sa parehong kapalaran. Matigas ang dila mo. Sayang, malambot pa ang laman. Enemy Exploder Chest. 3. Nakakuha ng 3,200 puntos na karanasan sa pagdeduce. Baozi ni Zhaoyu Bao. Pakinggan mo, hindi yan mura. Kamahalan, ang 3 matataas na pinuno ay bumagsak na. Ang kawan ng maliliit na isda sa labas. Huwag mong hayaang may makakawala. Hanapin ng maigi ang lahat, sabi ng pinuno. Walang ni isang tanso ang dapat na makalampas. May lason. Ang lason sa bangkay ng gintong uod. Kahit makita ng duguan, huwag kang gagalaw. Salamat, Kuya Lee.
Ipasa ang utos. Subukan ninyong tirahin ng panat-palaso ang bawat damuhan at kanal bago kayo pumasok. Ang lugar na ito ay puno ng nakatagong masamang espiritu. Kahit mamatay ang mga hangal na ito, kakagatin pa rin nila ang tao. Ang tatlong mansyon. Sa pagkakataong ito, totoo na ang paghahanap ng tirahan. Kasulatang Sisui Deduction. Panahon ng huling rank 6. Mahusay na tagumpay sa Tiansu Divine Needle. Mahusay na tagumpay sa Lingbo Microstep. Magandang gamot para sa lason. Likyu, dalhin mo rito ang silver needle set mong may lason. Ang kahon na ito ay bagay na bagay para sa iyo. Kamahalan, ito ay tanda, ito ang teritoryo ng pamilya Luo. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na magpakitang gilas dito? Walang kaalam-alam na bagay. Ha 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 ha. Lu Q. Sa gitna ng araw, sa liwanag ng sikat ng araw, paano ka naglakas loob na saktan ang isang tao sa lansangan? Ang aking asawa ay ang commander ng patrol officer. Ang aking pangalawang tiyuhin ay ang servant Vizenf ng Ministry ng Digmaan. Paano ninyong dalawang maglakas loob na mangialam sa aking mga gawain? Kamahalan Gu, ang mga ebidensya laban sa pamilya Lo ay narito. Puwersahang inagaw ang lupain, gumamit ng lason upang pumatay, at lihim na nag-alaga ng mga sundalong kamatayan. Bawat kaso ay mayroong saksi. Hinihiling ko, kamahalan, na ipagtanggol ang mga mamamayan. Zhuang Tai, isang walang kwenta na inalis sa opisyal na posisyon. Paano ka naglakas loob na magsalita ng walang kwenta rito? Bahay. Kolektahin ng maayos, walang dapat mawala ni isang piraso. Opo. Dalhin muna ang matanda sa ospital. Dahan-dahan, matanda. May isa na namang nakikialam. Nanira sa lansangan. Naglakas loob pa ring atakehin ang Jiniwei. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Ang aking asawa ay ang commander ng patrol officer. Ang aking pangalawang tiyuhin ay ministry ng digmaan. Kung takot ka, lumuhod ka at yumuko sa aking paanan. At ang usaping ito ay tapos na ngayon. Bibigyan kita ng pera. Ano? Bibigyan kita ng pera. Ulitin mo ang sinabi mo kanina ng isa pang beses. Naglakas loob kang paglaruan ako. Tinatanong kita kung bibigyan kita ng pera. Pwede bang sipain din kita pabagsak? Naghahanap ka ng kamatayan. Naglakas loob kang saktan ako. Ang aking asawa ay, hindi mo ba gustong ilista ang pamilya Luo? Tingnan mo ng maigi kung paano bibagsak ang pamilya Luo. Ipatawag ang tatlong alagad. Ha 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 ha. Bata, alam mo ba kung anong kaguluhan ang hinawakan mo? Ang yang ng pamilya Luo, bitawan ang batang Ginoo, sumama ka sa amin sa piitan ng kabisera. Kung swerte ka, mapapamahalaan mo ang pagsusunog sa sarili, at mapanatili ang iyong buong katawan. Pagsusunog sa sarili sa Jingsing Hall. Tinuturuan mo ba ako kung paano gumawa ng trabaho ko?